unang contest mo, naalala mo, panalo ka ba agad? Hindi. Nung aakyat na ako ng stage, bibili daw po ako ng suka. Kasi nga dahil sa sobrang... Hindi po ako grand winner. Third placer po ako. Okay. Pero kasi 3 lang naman kaming Okay. nag-compete. Okay. So, Active ka ba sa SOCMEDs mo? Like, kunyari, may mambasya, do you get affected pa rin? kumanta kami ni Angge, ni Angeline ng Golden. Mali-mali daw po yung lyrics. Inaamin ko naman, nagkamali talaga ako ng lyrics. Oo. Sinasabi nila sa mga comments, parang sinayang daw yung song, nagkamali, ganyan. Pero, kasi may mga times na gusto ko na rin bumitaw. Or Talaga? Sinasabi nila na wala naman daw akong mga X-factor na tinatawag nila to stay in this business. Sobrang nakakababa po ng loob. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and prepare guys to be captivated by the powerful voice, the star of the concert Journey to Arena, Miss Jonah. Thank you, Miss Aiko. It's my Yay! pleasure to be here po. Same Thank you here. for Thank having you. me. First time. I know, po. first time and 20 years in the business. Yes, 20 years na feeling ko po parang kahapon lang yung mga naganap. Ang haba na po pala ng lumipas na panahon, but it feels like parang mga 5 years pa lang feeling ko. Pero yun nga po, ang haba na po pala ng... How does it feel like having a show sa arena? First of all, nakaka-overwhelm po talaga, nakakalula kasi ito po yung first time ko to perform on a really big venue. Yung solo concert mo talaga? And solo concert po Oo. talaga. Actually, before po pala, nakapag-concert na rin po ako sa Araneta and sa MOA Arena. Pero collective po yun. May mga kasama po akong artists, mga ka-collaborate ko po. Like sila Miss Lani, Darren Espanto. That's for the Araneta po. Tapos sa MOA Arena, nung nag-Beat It Queens concert po kami nila, Angeline, Quinto, Morissette, Clarice. So ito po yung unang beses po talaga na Ikaw solo talaga. Opo, as a headliner po. So, From 1 to Nakaka-overwhelm 10, po. yung nervous mo, ano level? 10. Hindi na nga po Super. nakakatulog po. Nakikialam ka ba sa pagbebenta ng tickets? Tapos ano ka ba? Hands-on ka? I can say na hands-on din po talaga ako aside sa creative. Talaga may inputs ka? Kailangan po kasi with this concert, gusto ko pong ipakita sa audience na near-reminisce po yung journey ko back then po talaga. Paano ako nagsimula. Papakita doon? Opo, so yung mga songs po na ginawa ko from way back up to now, yun, i-feature po namin. And ayun nga po, as I was saying, aside sa creative parts, hands-on din po ako sa, syempre, pagbebenta din po ng mga tickets, pagpo-promote, pag-encourage po sa mga amigas, mga fans na, uy, watch naman kayo, and yun nga po, please do buy my tickets. Grabe yung mga guests mo. Si Miss Regine, si Miss Lani, Miss and... Lani, Miss Shasha, Oh my gosh. and many more surprises. Pero aside po sa mga icons, nandyan din po sila Jud Madela, Wow, grabe! Alden Richards, Maricris Garcia and Aisel Santos. Yung mga kasama mo mga kasamahan ko po Oo. before sa GMA, sa La Diva. Ang laki ng concert na to. So when is this concert? It will be on November 8 po, Saturday, sa Mall of Asia Arena. Yes. Yay! Grabe! Yes. Nakailam ka sa repertoire, lahat ng mga yung repertoire ng nakikialam ka, yung gusto ko ito yung kakantahin ko, ganyan. Talagang nagsasuggest naman po yung production team po sa akin. But mainly, sa akin po nanggaling yung mga songs for the opening, for the second opening, for the etc. ganyan, hanggang finale. Kasi gusto ko po iparamdam sa audience na personalized po itong concert na to. Gusto ko po makita nila yung journey ko po talaga, how I started sa mga maliliit na venues, up to now sa Mall of Asia Arena. And kung ano po yung mga triumphs and mga low moments, mga challenges na napagdaanan. And ipapakita ko rin po yung, kumbaga yung personal advocacy ko po when it comes to animal welfare. Wow! May ganung feature din po kami. So, manood po talaga kayo kasi it will be a concert, of course,
full of music and full of heart. Yun Oh. po. Jonah, take me to that day, 2005. Ano yun, Miss Aiko? Sobrang simple po ng life ko. The usual mga amateurista na sumasali ng singing contests na andyan naman po ang parents na very supportive ever since bata po ako. Kung saan singing contest po ako dinadala. Until 2004 pa po nun when I auditioned sa Pinoy Pop Superstar sa GMA. Yung pinsan ko yung sumama sa akin. In-encourage ako ng family ko and then yung mga choir mates ko po sa school. Ay, member ka ng choir. Opo. Sila din yung nag-push sa akin na mag-audition ka dito. Oo. Kasi before that po, kung saan-saang TV shows na po talaga ako nagtatry mag-audition and then nakakapasok pero natatalo. So until 2005, nung nagsimula na po ako sa mag-compete on a weekly basis po. Parang kasi kailangan doon, maka 4 weekends ka na panalo para po makasali ka Maka-level sa up grand ka. finals. Oo. Tapos, ang naalala ko po, parang ako na po yata yung last batch na makakasama po sa grand finals. Tapos, on a 5th weekend po, natalo na ako. But still, ano pa rin naman, Oh, high spirits ka pa rin. high spirits kasi finally nakapasok na sa grand finals. Uh-huh. Tapos, ang dami pong magagandang memories nun. Kung saan-saan po kaming nag-road show all over the Philippines po. Siyempre, naka-form ng friendship sa mga kasamahan ko po na sa Pinoy Pop. Tapos, I remember, sobrang nakaka-starstruck po si Miss Rich. Parang diwata. Every time nalalabas siya dun sa, And yet, namin, sa super show namin. bait, no? Ang humble. Super supportive po talaga. Para naalala ko din po nung mga times na yun. Kasi syempre, wala naman akong pera, pambili ng mga magagandang damit. So, ang mga suot ko talagang sobrang payak na payak. Parang inside joke doon na, ano daw po, nung aakyat na ako ng stage, bibili daw po ako ng suka. Parang bibili na suka. Kasi nga dahil sa sobrang, parang walang ka-effort manamit. So, but it was fine. It was part of the journey po. Tapos, naalala ko din po, nung time na nanalo na ako noon, after winning Pinoy Pop, may guesting po kami sa SOP. Kaming mga grand finalists. Tapos, syempre, hindi naman po ako kasanay sa nature ng showbiz na kailangan may mga naka-imbak kang mga sarili mong damit, mga shoes, accessories, etc. So, wala po akong kadala-dala kahit ano. Pero provided naman po that time yung Yung gown. mga stylist. Opo, may make-upan ka rin naman and hair, pero wala po akong dalang sapatos. So, parang sasampa po ako ng stage na wala talaga akong heels. So, nataranta po yung buong production ng SOP noon. Naghanap sila ng heels para sa akin. Ano na lang po talaga, few minutes na lang, sasampa na po kami ng stage. So, nakahanap sila ng shoes, pero hindi po sa size ko. Ang size po kasi ng paa ko, 6. Yung nahanap po nila, parang size 9 or size 12. Oh my God, kasi yung size ko, okay. Tapos, so, syempre wala na pong choice. Sinuot ko na siya. Hindi ko makalakad ng maayos. Kasi pag tinaas mo yung paa mo, matatanggal yung paa mo sa sapatos. So, yung way ng paglalakad ko, parang nakaganon lang po talaga sa floor. Hanggang sa isasalang na po kami, pinanindigan ko na lang po. Tapos, kailangan mo bumaba ng hagdanan. So, hala, paano to? Buti na lang po long gown yung suot. So, hindi naman masyadong halata. kita. So, parang isa yun sa mga humbling moments ko po talaga nung nagsisimula ako. Kaya parang dun po ako nagkaroon ng inspiration na pag ako nagkapera, bibili ako ng sapatos, maraming sapatos. Unang sweldo mo, naalala mo kung ano yung purchase mo? Unang sweldo, yun nga po, sapatos. Bumili po ako Sapatos ng talaga. sapatos. Oo. Naalala ko pa yung tatak Johnny Lynn. Oo. Gusto ko yun ang mga panahon na yun, Tama, di ba? tama. Johnny Lynn, Oo. mga GB, na ganyan. Oo. So, ayun po. Finally, nagka-high heels na rin na nagagamit sa mga shows. Tapos, yung unang contest mo, naalala mo, panalo ka ba agad? Hindi. Barangay level po Oo, ba? barangay Or level. TV? Yung Barangay. unang sumaba ka. Okay, nung barangay level po, parang 7 or 8 years old po yata ako noon. Hindi po ako grand winner, third placer po ako. Okay. Pero kasi tatlo lang naman kaming Okay. nag-compete. Okay. So, pero okay na rin naman po kasi may cash prize naman, parang 500 pesos yata or 1,000. Masaya na rin po. Siyempre, bata ka, tapos kahit pa paano, napasali ka sa third place. May premyo ka. So, okay naman po. Tapos the following year, sumali po ulit ako dun sa same barangay singing contest. Sa amin po to sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. So Okay. the following year, nanalo na po ako. Ilan naman First kayo place. nun? Mas madami Parang na. parang mga 3 to 5 lang din po yata, mga ganun. Ang
Ang sarap pa panuorin yung journey mo. Kaya ang ganda ng title ng concert mo Journey to Arena. From barangayan From level. barangay level to arena ka na. Arena pa. Oh my God. So siguro, hindi ako singer kasi artista naman talaga ako. Siguro yung kaba na memorize mo yung mga di ba? Hindi nila alam ang mga singers, parang artista rin, di ba? Kasi you have to feel. Opo, you have to internalize the Oo, song. diba? Miss Aiko, nakakatawa nga po kasi may kumakalat din po sa internet ngayon. Kumanta kami ni Angge, ni Oo. Angeline ng Golden. Tapos, syempre, Ay, yung pataasan, napanood ko yun sa TikTok. opo, tapos Parang tatlo ang kayo nun ginagawa po nilang title dun sa video na yon, Uh-huh. mali-mali daw po yung lyrics. Uh-huh. Inaamin ko naman, nagkamali talaga ako Oo. ng lyrics. Oo. Kasi, syempre, bilang madalian po talaga yung Yes. mga prods sa Oo. ASAP, minsan, mahirap na talaga magkabisado ng buong song. So, sinasabi nila sa mga comments, parang sinayang daw yung song, nagkamali, ganyan. Pero kinumentan ko po talaga, sabi ko, nobody's perfect or tao lang, the show must go on. Minsan may mga bad days din kami mga Correct. singers, hindi perfect all the time. So, I guess, yun nga po yung sinasabi nyo na mahirap din po as a singer talaga na parang artista rin na kailangan kabisaduhin yung mga materials, mag-internalize, syempre to deliver the message of the song correctly. Yes. Pero may mga days din po talaga na Siyempre, di ba pipiyok ka. may sabaw-sabaw moments, di ba? Ay, totoo po yun. Lalo na Oo. pag puyat ka Oo. from all the, mga out of town work. Yung si Sarah G kasi I've worked with her in a movie, Filipinas. Ang dami niyang bawal-bawal siya ng chocolates, bawal ng ikaw may bawal ka. Same din po talaga. Ah. Hindi naman po sa bawal talaga, pero parang bawal na rin po Oo, talaga. pero tumatakas Kasi ka. Favorite ko po kasi talaga yung mga ganung klaseng Nakaka-apekto ba food. talaga? Ba't sa akin hindi na-apektuhan? Charot. Siguro po masabi ko po na kapag nasobrahan, nakaka-affect po Oo. talaga. Oo. Pero minsan pag sobrang craving ka talaga Oo. na, alam mo, yung nanginginig-nginig ka pa kasi Oo, di mo, oo, oo, yung mga gusto mo kainin. Aha. So, yun, in moderation lang po. Mhm. Tapos, kailangan inom ka ng maraming tubig. Ah, yun talagang to flush the, yung mga chocolates sweet, sa oo. lalamunan, mga sugar, sweetness, and Ngayon- mga chocolates, milk tea, coffee. Milk tea, bawal? Bawal din po. Ay, ang lungkot, no? Malungkot po talaga. Oo. Miss Ivy, malungkot. Oo. Ang dami pong bawal, even yung mga citrus juice, mga tomato-based kasi na pagkain. acid. Oo. Opo, it can trigger acid. Oo. Malungkot po talaga. Oo, pero kung ganyan naman yung boses ko, okay lang naman malungkot ako ng Kaya bawal. nga po Kasi eh. napaka-powerful. You're now with Viva. Yes po. And yes. then, syempre, co-managed by your manager, si Miss Arlene. Yes, yes, 17 years na daw kayo magkasama. Oy, yes po. Ang Since tagal na, 2008 po niya ako sinimulang Oo. tulungan po sa Oo. career ko po. Para ko na rin po siyang pangalawang nanay. So how does it feel like you're with Viva now? Kasi sa Viva, ang dami mga galing talang roasters ng singers. And andyan si Miss Regine, ganyan. So how does it feel like being in Viva? Syempre po, I'm very grateful to Viva na tinulungan po nila kami, particularly with this concert. Kasi alam naman po natin sa panahon ngayon, sobrang hirap po talaga Oo. mag-produce, mag-put on ng malaking show. So, nagpapasalamat po kami ni Miss Arlene na andyan sila to help us. Kung kaming dalawa lang po ni Ate Arlene, parang kakayanin ba natin to? Kakayanin ba natin mag-MOA Arena? So, I'm glad na willing po sila, Boss Vic, Oo. to To bank on you to talaga. maglabas po talaga ng budget Oo. for this concert. Nakaka-excite, diba, Arena na talaga? Yes. Nakaka-excite po, pero parang mas more on kinakabahan po talaga ako. Kung may message ka dun sa younger self mo, yung 2005, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Message to my younger self, hindi kasi niya pinangarap talaga na mapunta sa ganitong Ganito. kalagayan. Yung parang hindi niya inaakala na aabot siya ng 20 years in the music industry at makakapag-perform sa Mall of Asia Arena. So, I just wanna tell her na proud ako sa kanya. Yung actually, very simple or sobrang payak lang po ng mga dreams niya noon. At hindi niya rin po talaga aakalain na magiging singer siya sa TV. Kasi nung bata pa siya, oo, andyan yung talent sa singing. Nag-enjoy siyang kumanta, mag-perform sa mga schools, sa mga fiesta, sa mga barangays. Pero parang kahit papano, parang medyo naisasandabi po yung ganong klaseng pangarap to be a singer. Kasi nung bata ako, sabi ko, sige, magiging trabaho ko, gusto ko maging engineer. Ah, talaga? Oo, may mga ganon. Yung mag-aaral ka talaga, Oo, gusto ko oo. maging engineer o kaya gusto ko mag-pilot, gusto ko maging astronaut, yung mga Oo. ganon. Pero hindi ko po ina-expect talaga na dadalhin ako ni Lord sa Oo, ganitong sa journey. entertainment, singing. Opo. So, masabi
Aiko din talaga na yung younger self ko po, very blessed po talaga. Parang meron man siyang mga Hardships or challenges na nagpasan mo. maraming challenges na napagdaanan, maraming mga hirap sa buhay. But look at her now. Siguro dahil din po sa faith kay God, tsaka po sa mga taong tumutulong Nagtitiwala din talaga, sa'yo. at nagtiwala. And syempre sa pagpupursige din po. Kasi may mga times na gusto ko na rin bumitaw or Talaga? mag-quit. Kasi ang hirap po talaga, Miss Aiko, dito sa industry. Oo, kasi competitive talaga Sobra po, sobrang grabe yung competition, yung pressure to always be 100% na makapag-perform ka ng perfect. So, grabe po yung pressure mentally, emotionally, and Sa everything. SOCMEDs, Jonah, do you read ba? Active ka ba sa SOCMEDs mo? Like, kunyari may mambasa, do you get affected pa rin? Ano po, Miss Aiko, siguro mga nung 10 years ago, grabe po ako magbasa. Kasi syempre naghahanap po ako ng mga feedback. Anong feedback nila sa performances ko. Tapos pag may mga sobrang below the belt po na sinasabi, hindi lang sa performance mo, kundi sa appearance mo na rin. Sinasabi nila na wala naman daw akong yung mga X-factor na tinatawag nila to stay in this business para tangkilikin ng mga tao. Sana in-screenshot mo, no? Tapos ngayon, no? Huyo ka ngayon, 20 years, nasa Sobrang- arena na ako. Sobrang ano po talaga. Sobrang nakakababa po ng loob. Pero ano pa rin naman. At least, iba laban. Papatuloy ka pa rin. Opo, laban pa rin po. Oo. Ngayon, meron pa rin namang mga criticisms. Masakit pa rin naman po pag pinupuntirya yung mga imperfections ko po sa pagkanta. Siyempre, dadamdamin mo siya for a while. Oo. Pero magiging okay ka rin naman. Tapos Correct. laban pa rin. Tapos mas iisipin mo na mas importante kasi yung purpose mo to share your talent, to inspire people. Tsaka hindi ka man perfect kumanta pagdating sa mga ibang bagay, sa mga ibang songs. Pero wala, I enjoy singing eh. So bakit niyo ako pipigilang kantahin Jonah, itong mga songs na to? Kung may isang kanta that best describes your life, ano yun? One song? Naku, Miss Aiko. Siguro yung sarili ko pong song, na theme song din po siya nun ng Pinoy Pop Superstar, My Miracle. Ang lyrics po nun, medyo sisimulan ko po sa umpisa. Every time I thought of all those years gone by, I realized you never left my side. A father who believed that I can reach the stars, a loving mother who would often be my guide. I don't know what I can do to show what you have meant to me. I haven't got a clue except to share it all with you. Can this be my miracle? Please tell me that it's real. Can this be my dream come true? Nothing else will do. The farthest I've gone, that I'll cherish from now on. I think yun yung song na parang Nakakaloka, nakaupo pa siya niyan. Ang Yun galing. po. Parang Oo. ngayon ko lang din na-realize na Oo. yun pala yung theme Oo, song no? nitong journey ko po na ito. Kasi tignan mo, sabi mo, miracle. Kasi who would have thought that you'd reach this far, di ba? Walang clue po talaga. Oo. Walang clue na binigay si God. Oo, it's magical. May love life ka? Ngayon Happy? po, I'm happy, Miss Uh-huh. Aiko, kahit wala pang love life. Okay. Pero inspired ka? it inspired po ako in so many ways. Kasi unang-una, may family pa po ako. Yung mga kapatid ko, sila yung inspiration ko. Syempre po yung mga fans ko po, mga supporters, nandyan sila to cheer me up, to keep going. Tapos, andyan din po yung mga marami namin mga pet rescues. Parang sila po yung reason kung bakit ako nagpapatuloy talaga din dito po sa pagkanta. Para mapakain po silang lahat, para masupport Bibihira silang yan lahat. sa mga singers na may advocacy sila. Kaya Miss Aiko, parang minsan pagod ako sa ganong mga inaasikaso kong bagay. Kaya parang wala na akong time to get out there, to mingle with new people. Pero I'm still hoping na sana one day maging ano din po ako, homemaker. Oo. Yun. I think God will give you that person that would fit kung sino yung pagdadasal mo. Kasi nga, like you just sang, di ba, yung miracle. Ako. Naniniwala ako na one day, merong miracle na bibigay ang Diyos sa'yo na magpapaligaya sa'yo. In the Opo. right time, di ba? Opo. Hindi naman din po ako in a rush. Although minsan yung mga tao, parang sila po yung pressure, bakit wala ka pang boyfriend? Ba't wala ka pang asawa? Yung mga kasamahan mo, nagsipag-asawa at nagsipag-anak na. Pero okay naman po Sabi ako, mo Miss sa kanila, Apple. wala kang Ay, Miss pake. Apple. Miss Di ba? Aiko. Oo.
Sino si Miss kayo? Apple? Okay lang. Wala kayong pakialam. Kung basta masaya ka, walang karapatan ng tao na questionin kung ano magpapaligaya Ako sa'yo. kasi gusto ko pa po i-devote yung time ko Tama. to be with my family, especially yung mga kapatid ko po. Kasi lumaki po kami na hiwa-hiwalay po kami. Broken Hiwa-hiwalay. family? Opo. Oh, tapos Lumaki ngayon na kaming- sa'yo yung kapatid mo? Ngayon, hiwa-hiwalay po kami ng mga tirahan kasi para may kanya-kanyang life na rin po. Yung iba, kailangan nilang tumira sa place na to kasi mas malapit yung work nila doon or yung school. Mas accessible. So, opo. So, kaya hiwa-hiwalay po talaga kami ngayon ng bahay, literally. So, yun po, mas gusto ko pa po i-devote yung time ko for them. Time ko po for our animal rescues. Kasi hindi rin po biro, nasa 70 plus din po yung... 70? Opo, Wow. 70 plus rescues po. Yung iba nasa bahay ko po. Yung mga animals na mas nangangailangan ng immediate medical care. The rest po nasa Rizal, nasa ano po sila. Grabe, God bless your Nasa heart. bundok. No? Oo, grabe. Jonah, can you invite them sa concert mo bago tayo mag-game? Ito, surprise to ha. Invite mo naman sila kasi journey to arena to Opo, nakaka-excite, finally, di ba? Finally. So, can you invite everyone? Yes po, to everyone who's watching po ngayon, ako po si Jonah at iniimbitahan ko po kayo na sana po makapanood po kayo ng aking 20th anniversary concert entitled Jonah, Journey to the Arena. Sa November 8 po yan, Sabado, sa Mall of Asia Arena. Isa po itong way ng pasasalamat ko po sa lahat po ng sumuporta sa akin from the very beginning. So sana po talaga samahan niyo po ako in this celebration. One night only, November 8, with my special guest, of course, the one and only Miss Regine Velasquez Alcacid, and other OPM legends like Miss Lani Misalucha, Miss Shasha Padilla, Jed Madela, andyan din po si Alden Richards, Chris Garcia, Aisel Santos, and the P-pop group Alamat. Oh, So, wow. opo. Gosh. Abangan niyo po yung Feeling ko production number sasayaw namin. ka! Nakaka-excite! Miss Aiko. Opo. Ang dami mong gagawin bago to for sure. Marami po tayong gagawin na bago. Oo, ito todo mo na to. Oo, todo Kasi, na po natin. di ba, arena to, no? Hello. And hindi ko rin po alam if this will happen again. Kaya Yes. i-ano na po natin. Sino Todo na po director na natin. show? Direct Paolo Valenciano po. So, Oh my mas, God, si Mas Direk exciting. Paolo. Opo, Shucks. mas exciting. First So, time po namin magkakatrabaho. For sure, napakaganda ng concert. Kasi Opo, he's one of the definitely best. po. Yes, yes. Ang galing. And my musical director is Sok Mina. So, talagang asahan niyo po na magiging magandang-maganda po itong concert na to. Pero bago ka sumabak sa arena, mag-games tayo, ha? Yes! Ito, Let's go! ang games natin is Whisper Challenge. Ready ka na, Jonah? Ready, Miss Aiko. Bago siya sumalang sa arena, eto na. First word. Sing-sing. 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 Ang galing! Wow! Oo, tama. Second word, bridge. Beach. One more, bridge. Pitch. Isa na lang ha. Bridge. Bridge. Pitch. It's bridge. Bridge! Oh, dahil hindi mo sayang. nahulaan, may consequence ka. Pero itong ano na to, phrase na to, Miss Aiko, malapit na yun. Pitch, oh. Oo, bridge. Sayang. Kakantahin mo ha. So, ang kakantahin mo na ano is, ang mahal ng kuryente, kaya sa dilim na lang tayo mag-usap. Your version. Oh my God, ang mahal ng kuryente. Kaya sa dilim na lang tayo mag-usap. Okay. Ang mahal ng kuryente, kaya sa dilim na lang tayo mag-usap. Nakakaloka. Parang gusto ko Pwede na lagi ba yun? siya mag-consequence. Oh my God! Pwede huwag mo lang hulaan lahat yung ano, yung mga words. Nakakaloka, impromptu. Diyos ko, Miss Aiko, manood kayo sa arena, worth Mahirap din it. po, Miss Aiko. Mahirap mag-impromptu. Oo, ng grabe. tono. Parang gusto kong hirapan yung word para kumanta lang siya ng kumanta. Third word. Kanto. 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 Lando. Sino si Lando? Sino si Lando? Kanto. I do. Last try. That's one. Kanto. Kanto. Kanto.
Hindi! Hindi ko talaga Teka makuha. muna, sino si Lando? Hindi ko Yung Akala ko word po is- yun yung binamouth niyo po Oo, eh. Kanto. Kanto! Oo, nakakatawa. Sino si Lando? Baka yun yung future love life ko. Rolando? Oo, Rolando. Ang ano, di ba? So, may consequence ka, ha? Ang phrase na kakantay mo, love is blind, pero sana may sense of smell. Love is blind, pero sana may sense of smell. Okay. Pwede parang pwede pong may katono siya. Oo, Okay. go lang. Love is blind, pero sana may sense of ka-smell. Tama ba? Tama Nakakaloka. yung word? Oo. Ano ba yun? Lahat na lang alam niya. Ganyan ba tayo mga singers? Oo. Charot. Sila may sarili, di ba? Andun kasi yung Love is Blind. So, pumasok sa isip ko po yung song na yun. Love is blind. Last word. Oh my God. Ito na, madali na lang to. Sabaw. Sabaw. Ah! Yay. At least di ako kakanta ng Yes. impromptu. Grabe, So ang much galing fun mo! po. Thank you, thank Nakakaloka, you. manood kayo. Ako na nagpo-promote. Miss Aiko, sana makapanood din po kayo. Sana Yes. free po kayo sa November 8. November 8, Saturday. Sa Mall of The Asia Arena. Yes Yes. po! Once again po, ini-invite ko po kayo lahat to please do watch my concert entitled Jonah, Journey to the Arena on November 8, 2025. That's Saturday, 8 p.m. po sa Mall of Asia Arena featuring my very special guests, Miss Regine Velasquez Alcacid, Miss Shasha Padilla, Miss Lani Misalucha, Alden Richards, Jed Madela, Maricris Garcia, Aisel Santos, and Alamat. Directed by Direk Paolo Valenciano and musical direction by Sok Nina. So, salamat! Thank you so Thank much. Salamat you, po. Miss Thank you. Jonah! Salamat, thank you po. Yeah. Wala na pong kasunod yung game.